Part 3. Hinila ko ang bag ko at balak na talikuran sila, ngunit hinarap ko si Miko. Break na tayo! Hindi ko na hinintay ang reaksyon niya at tinalikuran ko silang lahat. Kung hindi ako para ron, ay hahanap ako ng iba. Ngunit nagdadalawang isip ako kung may tatanggap pa sa akin sa kabila ng records ko. Gusto kong tumuloy sa store at isampal ang isang buko pie sa mukha ng lalaking yun. Kung hindi dahil sa kanya, ay sana masaya pa akong namumuhay ngayon. I can't imagine how my haven turned into my danger zone. Kahit lugmok ay hindi ko pinatulan ang anumang panghuhusgang naririnig ko. Ethics teacher, may scandal na tapos kumabit pa sa principal. Baka gustong umangat sa buhay. Gusto kong balikan at sabunutan na nagsabi nun. Ngunit lalo lang lalala ang sitwasyon. At sa tingin ko ay hindi ko na dapat pa yon patulan. They have no idea what happened. Kahit mainit at napupuno na sa mga bulungan nila, ay matyaga akong naghintay ng jeep sa labasan ng gate. Sa tagal ay wala pang dumaan at malapit na akong matusta. Gusto kong umiyak, ngunit walang luhang gusto pang lumabas sa mga mata ko. Mahapdi na ang mga yun at lalo pang humahapdi. Natigilan ako nang hindi na maramdaman ang sakit ng sikat ng araw. Tumingala ako at nakitang isang payong ang naglilim sa akin. Are you okay? Boses pa lang ay parang gusto ko na ulit magwala. Kaya pa niya akong kausapin sa kabila ng lahat? Napamaang ako at niningon siya. Natamimi nga lamang nang makita ang intensidad ng berting mga mata niya. Sumabay pa ang kunot ng makapal niyang mga kilay. Imbis na sumbatan siya, ay natakot ako. Tila nalunok ko ang sariling tila at ayaw na ulit magsalita. Paano kung gawin niya ulit? Paano kung bigla na lamang niya akong hilahin sa kung saan at puwersahin? Kumabog ang dibdib ko at mabilis na naglakad patungo sa jeep na palapit. Sa takot ko ay agad ko yung pinara at agad sumakay. Tumatahip pa ang dibdib ko kahit na maayos na akong nakaupo sa loob. Liningon ko pa ang lalaki sa takot na baka sundan niya ako. Ngunit nanatili lamang ang mariin niyang titig sa akin habang umaandar ang jeep. Hanggang sa makalayo ang sasakyan ay nakabaling ang ulo niya sa akin. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang makarating sa apartment nang walang bakas ng tingin niya. Nawalan man ako ng trabaho ay may pag-asa pa naman. Mas gusto ko munang magpahinga at kalimutan ng lahat. Hindi yata makabubuti kung pipilitin ko ngayon. Uuwi na lang ako sa probinsya at doon hahanap ng trabaho. Ngunit nawala lahat ng balak ko matapos makita sa screen ng cellphone ang pangalan ni Mama. Nagmamadali akong sagutin yun upang sabihing uuwi ako. Kaya lang ay iba ang bungad sa akin. Rhea, ano to? Kabit ka raw, anak! Umiiyak siya at humahagulgol sa kabilang linya. Halos matulos ako at tuluyang na estatwa. Nagbukas sara ang mga labi ko at gustong magpaliwanag. Ma, hindi po. Kanino niyo po nalaman yan? Humina ang boses ko at nawala ng pag-asa. Kalat na rito sa atin. Mawawalan ka daw ng lisensya dahil kumabit ka sa principal ninyo. Hindi pa ako nakakasagot ay nakarinig na ako ng kalabog sa kabilang linya. Sunod doon ay ang boses ni tatay na nakapagpakabog ng dibdib ko. Ikaw na bata ka, hindi kita pinalaking ganyan. Kung kakabit ka lang, ay mas mabuti pang huwag ka nang umuwi rito. Nakakahiya ka. Namatay ang tawag at naiwan akong nakaawang ang mga labi. Ni hindi man lang ako nakapagpaliwanag ng maayos at ni hindi ako pinakinggan. Hindi ko lubos maisip na ang pamilyang gusto kong sandalan ay kaya akong talikuran. Naglandas ang mainit na likido sa pisngi ko. Hinayaan ko yon hanggang sundan pa ng isa at isa pa at hanggang magtuloy-tuloy ito. Paano na ako? I felt disoriented and problems rushed through my veins. There's no work, no family, and a ruined reputation. Ang sarap magwala at sumira ng iba. And I despise the man who caused all of this. Ngunit alam ko sa sarili kong nagsisisi akong nagpunta pa ako sa bar na yun. If I didn't, maybe I would be peacefully living and teaching. At baka broken heart lang para kay Miko ang problema ko at hindi sirang reputasyon. Patapon na rin lang naman, ay itotodo ko na. I pulled out my black short dress. Hanggang puwet lang ang natatakpan at litaw ang isang balikat ko dahil isa lang ang natatakpan.
I painted my lips with maroon lipstick and wore my black high heels. If I cannot be free from judgment, then I will let myself be free and have fun. Dumiretso ako sa isang bar. Iba sa bar na pinuntahan ko nung isang gabi. Kahit anong mangyari, wala na akong pakialam. Takot man na maulit ang nangyari sa akin sa naunang bar na pinuntahan, ay ayaw ko namang umuwi ngayon. I need to be free tonight, or else I'll go insane thinking about all of this. I went straight to the bar counter and ordered a hard drink. Pagkalapag ay nilagok ko yon at humingi pa ulit ng isa. Ano pa bang mawawala? Wala na. I let myself get drunk again and went with the flow. Hindi ako umalis sa bar counter at nanatili lamang nakaupo doon. I don't have plans to go dancing. You look familiar, miss. Isang babaeng maliit ang buhok at makapal ang pulang lipstick ang sumalubong sa tingin ko. Spaghetti strap ang dress niya at litaw ang cleavage. Kumunot ang noo ko at pilit siyang inalala, ngunit hindi ko makilala. Sa tingin ko ay ngayong pa lang kami nagkita. Sorry, I don't know you. Iniwasan ko siya ng tingin at tinuon na lamang ang atensyon sa shot glass. I don't have time to make friends. Ang gusto ko ay lumimot ng problema. Sa Starry Bar! You were there, right? Napahinto ang pag-angat ko sa baso at nilingon siya ng bahagya. She's not familiar to me. I saw you kaya. By the way, I'm Alexa. Inabot nito ang kamay niya para sa handshake at tiningnan ko lamang. Agad din niyang binawi yon nang makitang wala akong balak na makipag-handshake sa kanya. Hindi ko talaga siya maaalala. Never mind. Anyway, I'm looking for recruits. Sa bar din na to. I've been working here for how many years now? Baka lang interesado ka. Kumindat pa siya at nilapagan ako ng calling card. Thanks, but I'm not interested. Inisang lagok ko pa ang alak sa harapan ko. Gusto kong umalis na siya at wag na lamang akong abalahin pa. Wala rin naman akong balak na magtrabaho sa bar. Sorry? Pero kung sakaling mag-iba ang isip mo, just call me. Linapit palalo nito ang calling card bago ako tinalikuran. I know, I'm jobless now, pero susubukan ko pa ring mag-apply sa ibang school. And working in a bar is not my first option. Tinitigan ko ang calling card na iniwan niya at nagpa siyang itatabi ko yon. Hindi ko sigurado kung may tatanggap pa ba sa aking school sa syudad na to. Maybe I should consider this if a tough time comes. At alam kong hindi magiging madali ang maghanap ng trabaho, lalo pat paniguradong kumalat na sa ibang school ang balita. Napailing ako at lalo lamang nanggigigil na hinawakan ang shot glass. As I drank the liquor from my last shot glass, I tasted the bitterness. Napakapait. This life isn't really fair. Life is bitter. Mukha lang maganda, ngunit sa totoo lang ay mapait. Lalo pa akong napaitan matapos masagi ng mga mata ko ang lalaking may berdeng mata na nakatitig sa akin. May mga kasama at mukhang nagkakasiyahan, while I, on the other hand, embraced the bitterness alone. Nagpuyos lang lalo ang damdamin ko sa kaisipang sinusundan niya ako. Na ano, balak na naman niya? Did he enjoy his sinful night so much that he found time to follow me here? Tumalim ang tingin ko sa kanya dahil sa naisip. He didn't look away even though he knew I caught him looking at me. Tinaasan ko siya ng kilay at tinitigan pa ng mas matalim. Hindi niya ako nilubayan ng tingin. He even leaned back in his chair and looked at me intently. That is why I felt the courage and I mouthed, "Damn you," and raised my middle finger. Napaatras ito at naningkit ang mga mata. Isagad na natin ang mga kasalanan ko. I already have a bad reputation, so let's make the best out of it. Marahas kong nilapag ang shot glass bago tuluyang umalis sa bar na yun. I don't know if he's stalking me or nagkataon lang. Whatever. I don't care and I don't wanna know. Sorry ma'am, religious po ang school namin. Hindi po kasi magandang balita ang umabot sa amin tungkol sa inyo. Tumagilid ang ngiti ng principal. I tried my luck at this private school. May kalayuan na sa dating school ko pero umabot pa rin sa kanila. Panglimang school ko na yon na ina-applyan. Pare-pareho lang ang reaksyon na binibigay nila. Pare-pareho ang sinasabi. I don't know how many people have watched my video o kung gano'n na yun kumalat. Baka hanggang sa probinsya namin ay umabot na rin yun. May pakpak pa naman ng balita. Ang pagiging kabit nga nakarating sa kanila, yun pa kaya? Ma'am,
Hindi naman po yun basihan para husgahan ng buong pagkatao ko. Binigyan ko siya ng nangungusap na tingin. Umaasang magbabago ang desisyon nito. Ngunit bumuntong hininga lamang ito. I'm really sorry, Miss Soledad. Magre-reflect pa rin kasi yon sa image mo as a teacher. Please, subukan mo na lang po sa iba. She gave me an apologetic smile before she pointed at the door, asking me to leave. I sighed hard and left her office. I can save some money, but that won't last long if I stay here in the city. Hindi naman din ako makauwi ng probinsya. I looked up at the sky and thought about what I could do to save this life. No more schools will hire me. Madami naman pwedeng trabaho. Ang kinatatakot ko lang ay baka napanood na rin ng marami yun. I'm walking around faceless, carrying the burden of judgment. Sa kada tao na napapasulyap sa akin ay napaparanoid ako. Paano kung napanood na nila tapos iniisip nila na nakakadiri akong babae? Natatakot ako sa kung ano ang iniisip nila. I walked with my head down. Mahigpit ang kapit ko sa bag at pilit kong iniiwasang matamaan ng mga nagdaraang tao. Kahit sa jeep ay nakayuko ako. Kapag may nakita akong nagbulungan at napapasulyap, ay pakiramdam ko ako ang pinag-uusapan. Pagkarating sa apartment ay doon lang ako nakahinga. Wala nang ibang tao kundi ako lang. Mag-isa akong kumakain sa kusina ngunit wala akong gana. I slowly tapped the table with my forefinger, having a lot of thoughts. Nginuya ko ng mabagal ang kanin na kasusubo ko lang. I only have myself right now. No one can help me except myself. Natigil ako sa pagnguya at pagtipa ng mesa. Sa loob ko ay kuminang ang isip ko. Mabilis kong tinungo ang pouch kong dala nung galing ako sa bar. I searched for the card that Alexa gave to me. Maybe this is the solution. Ano, kaya mo ba yung trabaho? Mahina ang pagkakatanong niya. Nasa loob kami ng isang kwarto kung saan maraming babae ang nakasuot lang ng bra at panty. Nakastyle lang ang mga yon at pinasosyal. Ngunit walang pinagbago sa tipikal na imahe sa bar. Sumakit bigla ang ulo ko at tila lalo lamang na problema sa kaisipang ganitong trabaho pala ang offer niya. Hindi ba illegal to? Nagdududa ako, lalo na't iba ang front ng club. Nasa likod ito ng bar, front lang ang bar, pero ang totoong agenda ay ang club. Hindi! Nakatago naman tsaka malakas ang kapit ni boss sa mga opisyales. Hinila ko nito sa isang mesa na may nakasandal na salamin sa harapan. Sige na, Freya. Sayaw lang. Walang touch. Depende na lang kung gusto mo. Inabutan ako nito ng fuchsia-colored two-piece. Mukha naman talagang two-piece suit ang mga yun. Hindi. Matinong trabaho ang hanap ko, Alexa. I'm sorry. Tumayo ako at binalak na umalis. Ngunit pinigilan niya agad ang braso ko. Matino naman ito. Nasa'yo na lang kung dudungisan mo. Ang dami natin, Freya. Hindi naman lahat nag-o-offer ng extra service. Tinuro nito ang mahigit 20 na babae sa loob. May iilan na napatingin at ngumiti ng bahagya bago bumalik sa pag-aayos. Bagong recruit mo, Alexa? Lumapit ang babaeng nakamagulong bun na buhok, nakapulang bikini. Tigkalahati lang ng dibdib niya ang natatakpan at ang pang-ibaba ay masyadong maliit at tila balak lang takpan ay ang pinakapribado. Lalong lumakas ang kagustuhan kong umalis. Hindi ko kaya ang ganitong trabaho at hindi ko planong ialay ang katawan ko sa mga naglalaway na kalalakihan. Oo, Lena, si Freya nga pala. Inabot nito ang kamay at nakipag-handshake kahit hindi ko naman siya pinapayagan. Maganda, hahakot na maraming pera yan. Pagkasabi, nilagpasan kami nito at dumiretso sa isa pang pinto. Saan siya pupunta? Sa stage. Tara, panoorin mo para magbago ang isip mo. Binalak ulit ako nitong hilahin ngunit pinigilan ko ang kamay niya. Nilingon niya ako at pinipilit maglakad. Umiling ako at binaklas ng tuluyan ang hawak niya. Hindi ko talaga kaya. Tinalikuran ko si Alexa at dumiretso sa pinto palabas. Freya! Tinawag niya ako, ngunit hindi ko siya nilingon. Buo ang desisyon kong hindi magtatrabaho sa ganitong lugar. Binilisan ko ang lakad ko at muntik pa akong makabangga ng tao. Naiwasan ko ito ngunit ang isa pa ay hindi. Sorry! Nang makitang tumango ito ay nakayuko akong pumihit patalikod. Ngunit naistatwa sa susunod na mga salitang sinabi niya. Kian, Freya ba ang pangalan? Wala naman dito, tara na! Natulos ako at hindi makagalaw. Pangalan ko ang binanggit niya o kapangalan ko lang?
Hindi ko sigurado ngunit namayani ang kaba sa dibdib ko. Sinulyapan ko ito at nakitang may hawak na cellphone. Nagmura pa ito ng isang beses bago sinalubong ang isa pang lalaking palapit sa kanya. Puno yun ng tattoo at maskulado. "Nahanap mo?" tanong ng lalaking nakabangga ko. Lumayo ako ng kaunti at nakitago sa isang taong nakatayo. Puno ngayon ang club at ang iba ay humihiyaw dahil kay Lena na sumasayaw sa stage. "No, Kian is just getting insane. Sinong teacher ang magtatrabaho sa ganitong lugar? I am a man with needs but I will never go here." May hawak na itong cellphone at tila may tinawagan. "Fake news, Draco. Nakaapak ka na ngayon dito." Tumawa ito at inakbayan paalis ang may tattoo. Is he looking for me? Kumabog ang dibdib ko at nanginginig ang mga kamay. Malinaw na Freya ang hanap nila at isa pang guro. Tila na estatwa ko at hindi makahakbang at halos manlaki ang mga mata ko nang makitang pumihit sila pabalik kung kaya't agad akong tumalikod. "Is there a girl who goes here? If there is, I'm sure she's part of the dancing team." Swabing bigkas ng tingin ko ay ang lalaking may tattoo. "Maybe we need to interview a few women inside, Draco. Kung nandito lang tayo sa labas ay wala tayong mahahanap. Kung hintayin natin matapos ang nasa stage ay matagal pa. I think we need to trespass their dressing room." Sagot ng kasama nitong lalaki. Mas dumoble ang kaba ko at pilit siniksik ang sarili sa lalaking nasa harap. Hinawakan ko pa yun sa braso para lang hindi ako mapansin ng dalawa. Ngunit tila pinahamak ko ang aking sarili matapos maramdaman ang haplos sa hita ko. Nanlaki ang mga mata ko at napasigaw, ngunit mabilis ko ring tinakpan ang bibig ko. Galit kong tiningnan ang lalaking nakangisi. Litaw ang dilaw nitong ngipin. May silver pa ang isa nitong ngipin sa harapan. "Bastos ka! Lumayo ka nga!" Singhal ko ng akma niya kung lalapitan. Bahagya rin akong umatras upang hindi ako nito mahawakan. "Miss, ikaw ang lumapit sa akin. Akala ko naman ay gusto mong magpahawak. Huwag ka nang magalit. Dadalhin naman kita sa langit." Malambing na bigkas nito. Nagtaasan yata ang mga balahibo ko sa batok at nandiri. Idagdag pa ang boses manyak nito. "Mali. Talaga palang manyak ang lalaki. Tumigil ka nga. Kung ikaw ang makakasama ko sa langit, wag na lang." Umiling ito at nangisi. Humakbang pa kung kaya't tuloy-tuloy akong umatras kahit pa nakatingin na rin ang ibang kalalakihan. Gusto kong maiyak at humingi ng tulong. Ang kaso ay hindi pwede dahil ayoko namang mahanap ako ng lalaking nakasama ko sa kama. "Isang gabi lang, miss. Sige na." Ulit nito. Kaya naman marahas akong umiling. "Nek-nek mo, kuya. Mag-toothbrush ka muna." "Pakipot pa. Magkano ka ba?" May galit na tanong nito. Umiling-iling ako at umatras pa para lamang muling maistatwa sa malabakal na kamay na humawak sa siko ko. Nanigas ako at tila ba katapusan na ng mundo matapos mahagip ng tingin ko ang braso ng humawak. Puno yun ng tattoo at alam ko kung kanino. Kapag sinabi ng babae na ayaw, huwag mong pilitin. Kaya nasisira reputasyon ng lahat ng lalaki dahil sa mga katulad mo. Bigkas ng lalaking may hawak sa akin. "Easy, Draco. Ako na. Kaya-kaya ko to." Bigkas ng kasama nito. "Huwag mong bugbugin, Rigel. Black eye muna. Magtira ka para kay Kian." Anito sa kasama. Mas lalo akong kinabahan. Gusto ko na ngang sumigaw at tawagin ang manager matapos makitang pumorma ng suntok ang tinawag nitong Rigel. "Suntok o layo?" Mabagsik nitong tanong sa lalaking manyak. Kita kong nanlaki ang mga mata ng lalaki at agad na humakbang paatras. "Sandali! Sa inyo yan, pre? Sige, sa inyo na!" Takot nitong bigkas bago tuluyang humalo sa ibang lalaki. Nakahinga ako ng maluwag habang ang dalawang lalaking tumulong sa akin ay nag-fist bump pa. Doon ko naalalang kampon sila nung lalaking berde ang mata, kaya naman agad kong inalis ang hawak ng may tattoo sa siko ko. Salamat. Aalis na ako." "Miss, wait! Baka naman may kilala kang Freya. Freya Soledad," tanong ni Rigel. Pilit akong yumuko para hindi nila makita ang mukha ko. Wala akong kakilalang ganun. Aalis ako." Muling sambit ko. Ngunit tingin ko ay hindi sila papipigil. "Miss, hinahanap yun ang kaibigan ko." "Wala nga po!" Sigaw ko muli bago tuluyang lumayo sa kanila. Ngunit humakbang pa sila palapit. Paano ako lalabas sa lugar na to na hindi nila ako makikita? May karamihan ang tao at pulos mga kalalakihan. Isang hakbang lang palabas ay mahahalata na nila ako. Pahala na.
Imbis na palabas ay pabalik sa kwartong dinabasan ko kanina ang lakad ko. Nagliwanag pa ang mukha ni Alexa matapos akong makita. Payag ka na? Mabilis ako nitong ninapitan at niyugyug sa balikat. May maskara ba? Kahit yun na lang basta makapagtago ako. Alam ko naman ang pinapasok ko. Mas mabuti na to kaysa ang mahuli niya. I will never be ready to face that man. Oo, sandali, mag-ayos ka na. Ikaw na susunod. Basta igiling mo lang yung bewang mo. Inabot ulit nito sa akin ang 2 kapirasong tela, kasama na ang isang kakulay nitong maskara. Sige na, bilisan mo ha! Tinulak-tulak ako nito sa banyo. Hindi mapuknat ang malaking ngiti nito sa labi, habang ako ay nagsisimula na namang magdalawang isip. Kahit na nalilito at kinakabahan ay sinubukan kong suotin ang 2 tela. Napapikit pa ako ng mariin bago makita sa salamin ang refleksyon ko. Bumagay ang kulay sa tamang puti ng katawan ko. Masyado nga lang malalim ang cleavage na litaw. Tinatali sa liig at litaw ang likod. Ang pang-ibaba ay bikini cut. May mga taling tela pa itong nakalaglag sa palibot at sumasabay sa bawat galaw ko. Bahala na talaga. I just wanna get away. Basta hindi niya ako makikilala ay ayos na. Saka ko naiisipin paano makakawala rito. Hinayaan kong nakalugay ang buhok ko at sinuot ang gintong maskara. Kalahati lang ang mukha ng natatakpan nun. Mata hanggang ilong lang. Appetizing! Ikaw na, Freya! Pumalakpak pa ito na kinalingon ng iba. Hinatak niya ako palapit sa pintong pinasukan ni Lena kanina. Nasa lubong pa namin ito na puno ng pawis. Maaaring napagod sa kasasayaw. Good luck!